Magandang araw mga kapuso, narito na tayo sa episode 57, araw na Martes ng Stolen Life. Sabi naman ito ni Fake Para no, o ni Lucy, Cheska, kumain ka na, narito ang mga pagkain mo. Ito yung kinakain mo, di ba? Alam ko kasi na hindi ka pa kumakain. Ngayon, ngumingiti itong si Cheska, sabi niya, Tita Para, o ano yun? Paano niyo po nalaman yung mga pagkain na gusto ko sa yung mga dislike ko? Kasi di ba baby, naalala mo pinakain kita ng pagkain na nag-cause ng allergic reaction mo. Kaya simula nun inalam ko na sa mami mo kung ano yung mga gusto at kung ano yung mga bawal at pwede mong kainin. Kaya sige na, kumain ka na para makauwi na rin tayo sa inyo. Sabi naman ni Cheska, Tita Para, bakit po ba ang bait-bait niyo sa akin? Thank you po for saving me. Sabi naman ni Lucy, alam mo ba, Cheska, bago ko umalis ng bahay, niyakap ko na mahigpit ang mami mo. Hiningi ko yung pagmamahal niya na ilalaan niya sa'yo. Sabi naman ni Cheska, Tita Para, sorry po kung may mga times na natatakot ako sa'yo. At saka, nung unang-una talaga, takot ako sa'yo kasi yung expression ng mukha mo, tapos yung pananalita mo, tapos ayaw mo pa sa akin. Pero ngayon napatunayan ko na mabait ka pala. Kaya mo pala maging mabuti. At minsan pa nga tinatawag kitang Tita Witchy. Sorry po, sabi naman ni Lucy o ni Fake Para, it's okay lang baby. It's okay lang. Ngayon alam mo ba baby, kasama ko ang mami mo, nandito siya. Nasaan po si mami? Nagtatago lang po ba siya? Ba't wala po siya dito? O baka naman gusto niya akong i-surprise? Alam mo ba baby, nandito siya sa loob ng puso ko. Kasi ang gusto ng mami mo, ipasa ko yung pagmamahal niya sa'yo. Gusto mo ba ibigay ko? Yes po Tita Para, ibigay mo po sa akin yung hug na yan ni mami. Nayakap niya yung anak niya. At naisip niya, habang niyayakap niya si Cheska, balang araw din daw ay mayayakap na niya yung tunay niyang nanay. Ngayon dumating na nga itong mag-asawa at sabi naman ni Joyce, ba't ang tagal-tagal nyo? Kanina ko pa kayo kinokontak. Ba't ngayon lang kayo nakauwi? Sabi naman ni Darius, Joyce, hindi madaling mag-withdraw ng pera. Kaya ngayon lang kami nakabalik. Sabi naman ni Fake Lucy, oo nga, ngayon lang kami nakabalik. O ano na bang balita, Joyce? Siya nga pala, tumawag na yung kidnapper at nagbigay na sila ng exact location. Meron na tayong location na pinangahawakan at saka eksaktong oras ng pagdadalhan o saan daw. Pero bago yan, nakapagbigay ng pina-address itong si Cheska, nakapag-text siya, nakagamit siya ng cellphone doon sa mga kidnappers at nasend pa nga doon sa cellphone mo, Lucy. Ito yung cellphone mo, bakit mo ba kasi iniiwan? Kamamadali mo, naiwan mo pa yung cellphone mo. Sabi naman ni Darius, magandang balita yan. Meron ng pin location si Cheska at matutukoy na natin siya. Sabi naman ni Joyce, kaya tumawag ka na ng pulis, Darius. Samantala umiiyak ang mag-ina. Sabi naman ni Cheska, napakabait mo pala talaga Tita Para. Kaya mo pala maging mabuti. Sabi naman ni Lucy o ni Fake Para, oo, kasi mahal na mahal kita. I love you Cheska. Talagang nagke-care ako sa'yo. At saka alam ko yung mga gusto mo. Sinabi niya, alam ko na gusto mong kumain ng ganito. Alam ko yung mga ayaw mo at yung mga gusto mo. Inalam ko lahat ng tungkol sa'yo. Ayan, talagang nagkamabutihan na silang dalawa. At napatunayan nga ni Cheska na kaya pala niya maging mabuti. Sabi pa nga ni Cheska, ang ganda-ganda mo lalo Tita Para. Lalo na kapag nakangiti ka. Sana po lagi ka na lang ganyan. Sana po lagi mo akong mamahalin. Sabi niya, bakit ko po umiiyak? Sabi ni Lucy, masaya lang ako, Cheska. Sabi niya. Ngayon, eto na, tumawag na nga tong si Fake Lucy o itong totoong Para. At nagising na nga tong dalawa. Nasaan na kayo? Ano ang balita dyan? Ano ba kasi ginagawa ninyo? Mga pulpul kayo, mga palpak kayo. Nabalitaan ko nang sabi ni Joyce, nagpadala daw ng pin-address si Cheska. Paano nakairam ng cellphone yun, ha? Paano nakagamit ng cellphone yung bata? Bata na lang ang mga yung binabantay nyo, hindi nyo pa mabantay ng maayos. Sabi naman nung naka-face mask na red, yung kasamahan ko po nawalan din ng malay si Blue. Meron pong pumasok na babae dito Sinong babae yan? Di po namin mamukaan
Kung ganon, balikan ninyo, hanapin ninyo. At kapag nadat na ninyo yung dalawa, kunin nyo si Cheska. Huwag nyo sasaktan pero yung babae, tuluyan nyo na. Ma'am, wala po sa usapan natin na pumatay kami ng tao. Sa katunayan nga yan, ang mahal-mahal na ng renta namin dito sa bahay na to para lang pagsilbihang kinostage namin si Cheska. Binabayaran po namin tong rentang to. Sabi naman ni Lucy o ni Fake Lucy, mga wala kayong silbi. Sabi nung lalaking nakaasul. Tara na, umalis na tayo dito. Sabi kasi nung nakapula na meron nga doon ang babaeng tumulong at pinaghampas silang dalawa. Wala silang nagawa at napatunayan nga nila na wala na nga si Cheska saka yung babae, tinangin na yung bata. Ngayon tumawag na nga itong si Fake Lucy sa nanay niya. Hello anak, anong balita? Nakuha mo na ba yung 5 milyon? Nay, malaking problema. Nawawala po si Cheska, meron tumangin sa kanyang babae, panigurado si Lucy yun. Talagang sinuswerte ang babae niyan, talagang pinapalad siya. Nakuha pa niya yung totoo niyang anak, naligtas niya. Paano nagpadala ng pin address itong si Cheska at napadala sa mismong cellphone niya. Nalaman tuloy yung location ng mga kidnappers pati si Cheska. At saka ano bang klase mga tao kinuha mo, Nay? Napakapulpol. Walang kwenta, sabi naman ni Aling Belen. Paano na yan, anak? Alam mo naman na mapapahamak ako, papatayin ako ng mga taong pinagkakautangan ko. Gusto mo ba yun? Ibenta nila yung mga laman loob ko, gawin nilang lusog yung katawan ko, papatayin nila ako. Paano na yan, anak? Gawan mo ng paraan, tulungan mo ko. Natatakot na si Auntie Belen kasi nga nagkukulong sa loob ng bahay. Sabi naman ito ni Lucy, teka lang, Nay, wala na akong magagawa dyan. Kasi wala na yung bata. Pati na rin si Lucy, wala na. Panigurado tinangin niyo yung anak niya. Mag-ingat na lang kayo dyan. Bilang dumating si Darius, Lab, may kausap ka? Oo, Lab. Kausap ko kasi sina Sister Rosa. Humihingi ako ng tulong na dasal para sa anak ko. Alam mo naman yung nangyari, diba? Grabe yung takot na nararamdaman ko. Malaking tulong yan, Lab. O tara na, alis na tayo. At pupuntahan na natin yung pin location na sinend ni Cheska. O sige na, Lab, mauna ka na, susunod na ako. Ito namang si Joyce, tinatawagan si Para, yung best friend niya si Lucy. Teka Lucy, ba't hindi ka pa nagbibigay ng update magmula ngayon? Kanina pa ka pa umalis Ano nang balita? Naantala kasi dumating si Darius, sabi niya, Joyce, ko na muna bahala dito Pupuntahan na namin ni Lucy, yung kinaroroon na ni Cheska. Ngayon tumawag si officer, sabi ng pulis, Sir Darius, magandang gabi po. Napuntahan na po namin location, wala pong tao dito. Talaga? Paano yung anak namin si Cheska? Nasaan siya? Wala ba kayo nakitang kahit anong mga kainahinala o kahit isang kidnappers? Wala po talaga, sir, pero ongoing pa rin po investigation. Hinahanap pa rin po namin yung mga taong involved. Ngayon, eto na. Talagang nagparinig na kung si Fake Lucy, sabi niya, ano ba naman to? Ba't hanggang ngayon wala pa rin? Si Para, talagang malilintikan sa akin yan Talagang yari sa akin yan, sabi naman ni Joyce. Teka lang bro, maling akusasyon na yung sinasabi mo o ba't hindi? Alam mo naman yung ginawa niya sa pamilya natin, di ba? Siya ang may kasalanan nito. Kaya naniniguro talaga ako na kasabot niya yung mga kidnappers kasi hanggang ngayon wala pa. Sana kung nakuha man niya si Cheska, dapat nandito na siya o kaya meron na siyang update. Di ba? Kanina pa siya wala Malilintikan talaga yun sa akin, sabi naman ni Darius. Ano ba? Ba't ba kayo nagtatalo Tama na yan. Ang plano natin ngayon ay para maibalik si Cheska. Yun lang, wala nang iba. Kaya tama na yan. Ngayon biglang dumating si Para at saka si Cheska. Daddy, Mami, anak, thank God, ligtas ka. Sino nagligtas sa'yo? Daddy, okay na po, nandito na po ako. Ngayon sabi naman ni Fake Para, sensya na Darius, nalobat agad yung cellphone ko kaya hindi ko na kayo nabigyan pa ng update. Sabi naman ni Fake Lucy, nagkukunwari ka pa? Huwag ka na magmaang-maangan pa Para. Alam ko yung mga kinikilos mo at binabalak mo. Merong kasabot dito at ikaw yung kasabot mo yung mga kidnappers. Ako nga nakipagbuno ko sa 2 lalaking armado. Hindi ko kinaya. Paano pa kaya ikaw? Paano mo kinaya yung 2 nag-kidnap kay Cheska Baka gumagawa ka ng ibang plano. Sabi naman ni Cheska, Mami, mali po. Mali po kayo. Tinulungan po ako ni Tita Para. Nakita ko po na sincere siya, saka po minahal niya po ako ngayon. Sabi niya, love niya raw po ako. Gustong-gusto niya po akong iligtas. Totoo po yun. Sabi naman ni Darius, Para, hindi ko in-expect na mangyari to. Talagang nagkaroon ka ng concern sa family ko, lalo na kay Cheska. Maraming salamat sa'yo.
Sabi naman ni Para, "You're welcome, Darius. Gagawin ko ang lahat para kay Cheska para mapanatag ang isipan ko. Hindi kasi ako mapakali. Ngayong siya kanina nasa masamang kalagayan siya. Ngayon sabi naman ni Para, alis na ako Cheska ha. Gawin ko na yung tungkulin ko kay Mamita. Punta na ako doon sa kabilang bahay. At Tita Para, thank you for saving me. Maraming salamat." Sabi naman ni Para, "Walang anuman, I love you too." Kasi nga sabi ni Cheska, "I love you." Ngayon ito namang si Real Para o si Fake Lucy napapaluha kasi nga hindi niya kasi nakita yung pagmamahal ng ibang tao, di ba? Tanging nanay lang niya nagmahal sa kanya, kumbaga naghahanap siya ng kalinga. Naramdaman niya na mahal pala siya ni Cheska, di ba? Ngayon ito na, napayakap na lamang siya kay Darius at nagyakapan na nga silang tatlo. Samantala kinabukasan, nag-aayos na nga ng halaman ng mag-best friend, nag-uusap sila. Sabi naman ni Joyce, "Grabe talaga yung pinsan mo, grabe magpanggap. Siya na nga tong nagnakaw ng katawan mo, siya na nga tong may dahilan. Kaya kung bakit nagkasira-sira buhay mo, siya pa tong malakas sa loob na sisihin ka." Grabe naman no, sabi naman ito ni Fake Lucy, "Talaga ba Cheska, love mo na talaga si Tita Para mo?" "Opo, love na love ko na siya. Talaga agad-agad, ang bilis naman." "Bakit po mami?" Kasi nagsiselos lang ako, nakakapanibago lang. Kasi gustong-gusto mo na agad si Tita Para mo samantalang ako. "Mami naman, kahit anong mangyari, love na love pa rin kita. Syempre ikaw yung love na love ko." Sabi naman ni Fake Lucy, "Dapat lang no, dapat lang talaga na ako yung mas mahalin mo kasi ako yung mami mo. Dapat kami lang ni Daddy Darius mo yung mahalin mo." Di wow, di siya na yung mas maganda kasi nga sabi nga ni Cheska, mas gumaganda pa nga po si Tita Para kapag nakangiti siya eh. "Mami, huwag ka nang magalit. Talaga namang love ko na si Tita Para kasi mabait siya. Kinare niya ako, niligtas niya ako, saka inalagaan niya ako. Binalik niya ako dito mag-isa ng ligtas. Ngayon, ito na nga. Talagang sabi nito ni Lucy, dapat ako lang talaga mahalin mo. Hindi yung Para na yan. Kahit na mabait siya sa'yo, kahit na nakagawa siya ng kaputihan sa'yo, alam mo naman na nagimbad siya sa atin noon. Talagang binibrainwash siya si Cheska, no? At eto na nga, hinalikan niya nga itong nanay niya. Nagyakapan nga sila. Ngayon sabi naman ito ni Fake Lucy, "Sige na Cheska, matulog ka na. Hintayin na lang natin ang daddy mo. At sabay-sabay na tayo matutulog." At ito nga, sabi nga nito ni Fake Para, "Hayaan mo na bro. Kasi naman, nagkaroon naman ako ng pagkakataon na mayakap itong si Cheska. Ayun lang, yung masilayan siya at makasama siya. Malaking tulong na yun sa akin." Kasi nga sabi nga ni Joyce, di ba? Talagang gumagawa nga ng paraan itong si Para nga magkaiwalay nga sila mag-ina. So, dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to mga kapuso. Bukas sa araw ng Miyerkules, dito na natin mapapatunayan ang pagkilanlan ni Darius, no? Sa tunay na katauhan nito ni Para. Dito na talaga siya mako-confuse, di ba? Dito na makikilala ng kanyang puso ang kanyang tunay na minamahal dahil nga nagganap na naman yung spark sa kanilang dalawa nito ni Fake Para. Tuluyan na kaya niyang matutukoy na ang katauhan nito ni Para ay si Lucy na kanyang asawa. Yan ang pakatutukan natin bukas mga kapuso. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa iyo ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Story Life and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat sa inyong panonood mga kapuso and God bless us all.